Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa aking girlfriend. Napabaling ang mukha niya sa lakas ng pagkakasampal ko sa kanya. You deserve it, bitch! Matapos kitang mahalin, niloko mo lang ako? Kahit alam ko na malaki ang agwat ng edad natin, baliwala lang sa akin yun. Minahal kita higit pa sa inaakala ko. Kahit marami ang may ayaw sa ating relasyon, binaliwala ko lang ang kanilang sinasabi laban sa'yo. Halos magpuyo sa galit ang dibdib ko. Napakuyom ako ng aking kamao. Hindi na ako masaya sa relasyon natin, Nico. Masyado mo na akong sinasakal sa pagmamahal na sinasabi mo. I need freedom. Aniya, lahat naman ibinigay ko sa kanya. Kaya paano masakal siya sa relasyon namin? Nagkulang ba ako sa'yo? I devoted my entire time to you. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Galit na ani ko sa kanya. Nico, I loved you. Pero napagod na ako sa relasyon natin. Hindi na ako masaya sa piling mo. Nasasakal na ako. Umiiyak na sabi nito. Nagtagis ang bagang ko. Ang kapal na mukha niyang sabihin na mahal niya ako tapos iiwan lang pala ako na ang rason niya nasasakal na siya. Lame excuses. Ang sabihin niya may nahanap na siyang may pera kaysa sa akin. Naging bulag ako sa pagmamahal sa kanya. Kahit alam kong pera lang ang gusto niya, binaliwala ko lang lahat ng iyon dahil sa pesteng pagmamahal ko sa kanya. Okay, is that what you want? Go, pero tandaan mo ito. Oras na umalis ka sa buhay ko, huwag na huwag ka nang magbabalik dahil hindi na kita tatanggapin. Tinignan lang niya ako at saka lumabas na ng opisina ko. Nanghihinang naupo ako sa swivel chair ko. Sa sobrang inis ko'y hinawi ang mga gamit na nasa ibabaw ng table ko. Nahulog ang mga iyon sa lapag. Naglikha iyon ng ingay kung kaya pumasok sa loob ng opisina ko ang isang sekretarya na may pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa kanya. Okay ba ako sa lagay na ito? Tumayo ako upang lumabas ng opisina ko. Linisin mo ang mga iyan. Utos ko sa kanya at saka lumabas ng opisina ko. Kailangan kong uminom dahil gusto kong makalimot. Grabe naman si Sir Nico. Kulang na lang wasakin niya ang buong opisina niya. Narinig kong nag-away sila ng nobya niya kanina. Hindi naman ako tsismosa kaso sa lakas ng sigawan nila'y narinig ko mula sa labas ng office ng boss ko. So gwapo ba naman ni Sir Nico? Nakuha pa siyang hiwalayan ng nobya niya. Kahit 10 taon ng agwat nila'y minahal naman ni Sir Nico ang babae. Ano pa bang hahanapin niya? Nasa boss ko na ang lahat. Mayaman, gwapo, matalino at masungit. Medyo sablay nga lang sa ugali. Baka isa iyon sa dahilan ng babae. Masyado naman kasing masungit si Sir. Akala mo palagi may dalaw kung magalit. Palagi nga ako nasasampulan. Kulang nala'y bugahan ako ng apoy sa galit. Panay ang singhal sa akin at palaging nakakunot ang noo. Ang swerte ng nobya niya dahil mahal na mahal siya nito pero parang hindi naman na-appreciate ng babae yun. Ganoon naman ang mga tao. Gusto nila masigit pa roon. Kontento na ako sa pagiging secretary. Nabubuhay ko naman ang pamilya ko. Although ako ang breadwinner sa pamilya namin dahil ulila na kami sa mga magulang. Maagang kinuha ng Diyos si tatay tapos noong nakaraang taon, si nanay naman. May 2 akong kapatid, mga nag-aaral pa. Nasa kolehiyo ang sumunod sa akin at ang bunso, nasa high school pa lamang. May problema pa sa puso ang bunso kong kapatid. Nagagamot pa ito kaya hindi ko na iniisip ang mag-asawa dahil may mga kapatid pa akong tinutulungan. Kailangan nila ako dahil tanging ako na ang tumatayong magulang nila. Natapos kong linisan ang magulong opisina ni Sir Nico. Lumabas na ako upang gawin naman ang mga schedule ni Sir Nico. Hindi ko na malayang mag-aalas 2 na pala ng hapon. Saan na naman kaya nagpunta ang boss kong masungit? Kanina pang umaga umalis yun. Alam naman niya ang daming trabaho dito sa opisina ay nakuha pang mamasyal sa labas. Speaking of the devil, dumating na sa wakas ang boss kong masungit. Ang kanyang kilay parang magdudugtong na sa sobrang kunot ng noo niya. Why are you looking at me? Masungit na tanong niya nang mapansin ang pagtitig ko sa kanya. Sir, papipirmahan ko lang po sana itong papers. Sabi ko. Iniabot ko sa kanya ngunit hindi niya ito kinuha. Please, bring it to my office. Anya, naamoy ko ang alak nang lagpasan niya ako. Mukhang uminom ang boss ko. Broken hearted kasi.
Sumunod ako sa kanya, dala ang papers na papipirmahan ko. Pagkapasok sa loob, nakita ko itong umiinom sa bote. Mukhang alak ang kanyang iniinom. Palihim ako napailing. "Heto na po, sir." Inilapag ko sa table niya ang papel. Napatitig sa akin si Sir Nico, kaya bigla akong naasiwa sa klase ng kanyang pagtitig. Nalaki ang mga mata ko nang maghubad ng long sleeve ang boss ko. Dito mismo sa aking harapan. My God, hindi ko tuloy alam kung tatalikod o lalabas ng opisina niya. Magla-live show pa yata ang boss ko. "Wala na po ba kayong ipag-uutos?" Tanong ko sa kanya upang makalabas na ako. Pinagpapawisan ako ng butil-butil sa noo. Half naked na ang boss ko. Umiling siya sa sinabi ko at saka sumenyas na umalis na ako. Lumabas na agad ako ng opisina niya. Pagkalabas inapasandal ako sa pinto habang hawak ang aking dibdib. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Nakakasuffocate pala ang abs ni Sir Nico at saka ang macho niya pala. Kinausap ako ng doktor ng kapatid ko. Sinabi niya sa akin na kailangan ng operahan ng aking kapatid dahil kung hindi ay baka lumala pa lalo ang sakit ng kapatid ko sa kanyang puso. May tendency na mamamatay ang kapatid ko. May congenital heart disease ang aking kapatid. Baby pa lang siya noon ay mayroon na siyang sakit. Nagpapasalamat nga ako dahil nakasurvive pa siya. Pero this time, kailangan na talaga maoperahan. Madalas na kasi siyang sinusumpong ng atake niya sa puso. Bawal na bawal sa kanya ang mapagod at nagagalit. Kaya kung maaari, hindi ko siya pinagtatrabaho sa bahay. Gusto kong umiyak dahil sa laki ng sinabi ng doktor na magagastos sa operasyon ng kapatid ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga. It's ₱1 million. Napakalaki ng problemang kinakaharap ko. Sapat lang ang sweldo ko sa aming magkakapatid. Hindi ko na nga magawang bumili ng bagong damit ko dahil mas inuuna ko ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Ako na lang kasi ang inaasahan nila, wala nang iba pa. Nag-aaral pa silang dalawa. Naupo ako sa upuan habang may magulong isip. Diyos ko naman, hindi na matapos-tapos ang problema ko sa buhay. Pinahid kong bigla ang aking mga luha nang makita kong paparating na si Sir Nico. Napayuko ako para hindi niya makitang galing ako sa pag-iyak. "Grace, make me a coffee." Utos nito. "Yes, sir." Buti na lang hindi tumingin. Tumayo na ako upang magtimpla ng kape. Bago ako pumasok sa loob ay inayos ko muna ang sarili ko. Ayoko makita niya ang pamumugto ng mga mata ko. "Ito na po ang kape niyo, sir." Inilapag ko ang tasa ng kape. Paalis na sana ako nang tawagin niya ang pangalan ko. "Grace, ayos ka lang ba? Parang umiyak ka." Tanong niya habang nakakunot ang noo. Titig na titig siya sa akin. Nakakaasiwa pa naman tumitig si Sir Nico dahil sa kakaibang kulay ng mga mata niya. Parang mangangain ng buhay. "Hindi po, okay lang po ako." Pagsisinungaling ko sa kanya, tiningnan niya ako. Mapanuri ang kanyang mga tingin sa akin. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Tumalikod na ako. Nandito kami ng ka-office mate ko sa pantry room. "Ang laki naman ng pera na kailangan mo sa operasyon ng kapatid mo. Imagine mo, 1 million. Diyos ko, saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking halaga? Kahit siguro pagsamasamahin ng sweldo mo at sweldo ko sa isang taon o higit pa hindi aabot ng 1 milyon. Pinahid ko ang mga luha ko sa mga mata. Saan ko nga ba kukunin ng 1 milyon? Sino naman kayang tao ang may magandang puso magbibigay kaagad ng 1 milyon? Gagawin ko ang lahat para lang maoperahan ang kapatid ko. Napakabata pa niya para mawala sa mundo. Marami pang pangarap ang kapatid ko ngayon." Ginagap ng kaibigan ng kamay ko. "Kahit magbenta ako ng sarili ko, gagawin ko para lang madugtungan ang buhay niya." Naiiyak na sabi ko, "Bakit hindi ka lumapit kay sir? Baka matulungan kanyang kumuha ng sponsor para sa operasyon ng kapatid mo. Madaming kakilalang mayayaman tao yun." Naisip ko na din ito pero napapangunahan ako ng hiya. Baka sabihin niya'y umaabuso ako. Nahihiya naman ako magsabi. Siguro maghahanap na lamang ako ng taong tutulong sa kapatid ko. Sabi ko, "Malalagpasan mo din yan. Hayaan mo't magtatanong-tanong din ako kung may mga non-government organization na tumutulong sa mga hindi kayang gumastos sa ospital. Malay mo, di ba?" Sabi ng kaibigan ko. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang bigat ng dibdib ko. Bumalik na kami sa kanya-kanya naming table. Halos hindi ko na magawa ng maayos ang trabaho ko. Lutang ang utak ko sa kaiisip sa problema ko. "Grace, please come to my office."
Napaangat ako ng tingin. Nakatayo sa harapan ko si Sir Nico. My God, hindi ko na napapansin ang mga tao sa paligid ko. Ang layo na kasi ng iniisip ko. Pumasok na sa opisina ang boss ko. Tumayo ako upang sundan si Sir Nico. Pagkapasok ko sa loob ay nakita ko nakatayo si Sir paharap sa malaking salamin ng bintana. Habang nakapamulsa ang dalawang kamay. Sir, tawag ko sa kanya. Napalingon ito sa akin. Sumanya siyang umupo ako. Napatikim ito bago magsalita. Matamal lang siyang nakatitig sa akin kaya naasawa ako dahil sa kulay ng mata niya. Para kasing hinihigop ang kaluluwa ko every time na nakatitig ito sa akin. I'd like to make a suggestion to you. I overheard you and your co-worker discussing your problem. I can assist you in covering all of your sister's medical expenses. But, napahinto ito sa pagsasalita. Kahit ano po gagawin ko, basta matulungan niyo lang po ako. Tumaas ang sulok ng labi nito. Really? Kahit ano? Tanong nito. Yes sir, kahit ano. Doon man lamang po'y makabayad ako sa maitutulong niyo sa akin. Sabi ko. Tumayo ito't lumapit sa akin. Napalunok ako nang yumuko dito mula sa likuran ko. Nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga na tumatama sa aking pisngi. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng silya na kinauupuan ko. I want you to be my bed warmer. Bulong nito sa akin. Gusto ko sanang mapalingon kaso baka maghalikan na kami. Kung yun po ang kabayaran sa ibibigay niyong tulong sa akin para sa operasyon ng kapatid ko, tatanggapin ko po. Nauutal na sabi ko. Pikit mata kong tinanggap ang kagustuhan niya. Siya na lang ang last resort ko. Ito na ang kasagutan sa problema ko. Sabi ko nga, kahit ibenta ko ang katawan ko para lang mabuhay ang kapatid ko. I have the contract ready by tomorrow morning. Lumayo na siya at bumalik sa pagkakaupo. You are now free to leave. Sabi nito. Tinaasan niya ako ng kilay nang hindi pa ako kumilos. Tumayo ako at nagmamadaling lumabas ng opisina niya. Pagkalabas ko, hindi ko napigilang maluha. That is the contract. Basahin mo lahat ang nakalagay dyan. If you have questions, don't hesitate to ask me. Sabi nito. Umupo ito sa swivel chair nito habang nakatitig sa akin. Feeling ko'y hinuhubaranan niya ako sa klase ng pagtitig niya. Hindi na talaga ako masanay-sanay sa kulay ng mata niya. Para kasi ang mga matang iyon ay humihigop sa buo kong kaluluwa. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang papel. Sinimulan kong basahin ang 3 pahina. Nakalagay doon ang mga do's and don't na dapat sundin. Napatigil ako sa huling pahina. Nakalagay doon na kapag nabuntis ako, ibibigay ko sa kanyang anak ko at mawawalan na ako ng karapatan sa buhay ng anak ko. Kapag hindi ko sinunod ang lahat ng iyon ay babayaran ko ang binigay niyang pera para sa operasyon ng kapatid ko. Napapikit ako. Parang gusto kong umurong sa kasunduan kahit wala pang nangyayari sa amin. Siguro, kailangan kong bawiin. Hahanap na lamang ako ng taong pwedeng tutulong sa akin na walang kapalit. Mahirap ang mga nakalagay sa kontrata. Hindi ko kayang gawin. Inilapag ko ang kontrata sa lamesa ni Sir Nico. Hindi ko po kayang gawin ang lahat ng nakasulat sa kontrata, sir. Lalo na ang alisan ako ng karapatan sa magiging anak ko kung halimbawang mabubuntis ako. Hindi ako masamang babae na papayag na lamang sa ganoong setup. Paliwanag ko. So, tinatanggihan mo ang alo ko sa'yo? Well, madali naman akong kausap. However, if you change your mind, my offer remains open. Sabi nito, kinuha niya ang papel. Tinanguan ko na lamang siya at nagpaalam ng lalabas. Sige po, sir. Pagkalabas ng pinto ay nagmadali akong pumunta ng bathroom. Nilock ko iyon at doon iniiyak ko ang mga nasa dibdib ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Feeling ko'y pinabayaan na ako ng Diyos dahil sa ibinibigay niya mga pagsubok at problema sa buhay ko. Dumalaw ako sa kapatid ko na nasa ospital. Na-confine na naman ito dahil inatake na naman siya sa puso. Akala ko'y iiwanan niya kami. Kinausap ako ng doktor na kailangan ng maoperahan ang kapatid ko sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi pa namin gagawin iyon ay baka hindi na magtagal ang kapatid ko. Ate, magpakatatag tayo. Hindi pa babayaan ng Diyos si Gretchen. Niyakap ko ang kapatid kong si Greta. Sinusubukan ko magpakatatag at maging positibo pero napaka-imposible sa ngayon.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinanghihinaan ako ng loob. Sabi ko sa kapatid ko, Ate, please, maging matatag tayo para kay Gretchen. Hinaplos ng kapatid ko ang likod ko. Hindi ako mapalagay sa kinauupuan ko. Nagdadalawang isip ako kung papasok sa loob. Hinimas ko ang braso ko dahil nananervyos ako. Huminga muna ako ng malalim. Kumatok ako sa pinto ni Sir Nico. Come in. Narinig ko ang baritonong boses ni Sir Nico. Nanginginig ang kamay kong pinihit ang saradura. Pagkapasok sa loob ay nanuot sa akin ang lamig ng aircon. Mas lalong tumindi ang kaba ko sa dibdib. Napaangat ng tingin ng boss ko at matiim akong tinitikan. Sir, can I talk to you? Halos mamasana sa pawis ang palad ko sa sobrang nervyos. Sumanyas ito na umupo ako. Anong pag-uusapan natin? Kahit mahirap sa akin ang desisyon ko'y pikit mata ko na lamang tatanggapin. Wala akong choice. Siya na lang ang tanging tao na makatutulong sa akin. Tinatanggap ko na po kung anong nakalagay sa contract. Sumandal si Sir sa swivel chair nito. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa akin na para bang nagdadalawang isip kung tatanggapin din ba nito ang pagpayag ko. Humalukip-kip pa ito kaya humakab ang mamasal na braso nito. Naka-open pa ang 2 botones ng shirt sleeves niya. Kaya lumitaw ang medyo mabalahibo nitong dibdib. Kaya para akong natuyuan ng laway. What changed your mind? Tanong nito sa akin. Kailangan ko na po kasi ang pera. Kung isipin ko pang ibang bagay baka mawala ng kapatid ko sa akin. Kung ano man na nakalagay sa contract ay tatanggapin ko kahit mahirap sa part ko. Nangilid ang mga luha ko pero pinigilan ko na pumatak iyon dahil hindi dapat ako panghinaan ngayon. Kahit sobrang down na ako na para bang wala ng pag-asang darating. Heto nga't may dumating na pagkakataon ngunit mahirap namang magdesisyon. Okay then. Inilabas nito ang contract at nilapag niya sa harapan ko. Napatitig ako sandali doon. Kinuha ko ang ballpen na ibinigay niya sa akin. Walang alinlangan kung pinirmahan ang contract. Napangiti sa akin si Sir Nico. Good, sabi nito. Habang buhay ko itong dadalhin sa konsensya ko. Dahil hindi pa dumarating ang anak ko, ay pinamigay ko na siya. Tumayo na ako dahil hindi ko na kayang pigilan ang luha ko. Naging successful ang operasyon ng kapatid ko kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero may isa pa akong dapat paghandaan, ang usapan namin ni Sir Nico. Naglakad na ako sa opisina ni Sir Nico dahil ngayon na ang simula ng kalbaryo ko sa buhay. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob. Nakita ko ito na nakaharap ng laptop. Napaangat ito ng tingin nang maramdaman niyang pumasok na ako. Napatitig na naman ito sa akin. Make me a coffee. Utos nito. Nagpunta ako sa kanyang pantry habang nagtitimpla ng kape. Samot-saring pangyayari ang naiisip ko, kaya mas lalo kong kinakabahan at natatakot. Natapos ko na ang pagtimpla ng kape nito. Dinala ko na sa table niya. Inalapag ko ito sa mesa nito. Sit there. Utos nito sa akin na sinunod ko naman. Slave niya ako kaya kahit labag sa kalooban ko'y kailangan ko na magbayad. Habang umiinom ito ng kape napasulyap siya sa akin. Pinagsalikop ko ang palad ko dahil sa matinding kaba sa dibdib ko. Tumayo ito at nagtuloy sa pinto at nilak. Habang palapit sa akin, inalas nito ang necktie nito. Itinapon niya kung saan. Hinubad niya ang shirt sleeves nito. Kaya tumambad sa akin ang matagal ko nang gustong makita. Ang medyo mabalahibo nitong dibdib. Sunod nitong inalis ang sinturon at huli ang slacks kasama na ang boxer nito. Halos malaki ang mata ko nang tumambad sa akin ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Napahawak ko ng mahigpit sa hawakan ng sofa. Strip, honey. Paus na sabi nito. Halos mga tugan-tuhod ko nang tumayo ako. Unti-unti kong hinubad ang lahat ng kasuotan ko. Nang wala nang matira, nakatitig lang sa kabuuan ko si Sir Nico. Ang nakikita ko sa kanyang mga matay puno ng pagnanasa. Sinimulan na niyang haplusin ang bawat sulok ng katawan ko. Napapikit ako dahil ayokong mapanghinaan sa ginagawa niya sa akin. Masasanay din ako. Halos panginigan ako ng tuhod at ang balahibo ko ay nagsatiyuan na dahil sa mga haplos na ginagawa niya. Naramdaman ko ang kanyang hininga na tumama sa mukha ko. Tumikit ang kanyang labi
sa labi ko. Hinagkan niya ang labi ko. Hindi ko alam kung paano tumugon pero ginaya ko na lang kung anong ginagawa niya. It's my first time to kiss a man. Hanggang sa dumating na sa punto na tuluyan na nga akong naangkin ni Sir Nico. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko habang walang pag-iingat na gumagalaw siya sa akin. Ang tanging lakas ko sa ngayon ay ang mga kapatid ko. Kakayanin kong lahat para sa kanila. Halos hindi na ako makalakad pagkatapos ng nangyari sa amin ni Sir Nico. Sinusubukan kong hindi mapaiyak subalit hindi ko mapigilan. Feeling ko ang dumi-dumi ko na. Bakit kailangang isipin ko pa na isa akong marumi? Ginusto ko naman ito. Kailangan ko lang talaga at wala akong pagpipilian pa. Sa bawat haplos sa talik ni Sir ay walang pag-iingat kahit alam niyang unang karanasan ko iyon. Ano pa nga bang ina-expect ko? Isa akong bayarang babae. Bakit pa ako magrereklamo sa nangyari? Inayos ko ang sarili ko. Uumpisahan ko na ang nakatambak na trabaho kahit masakit ang buong katawan ko. Pinilit ko pa ding maging maayos upang magawa ko ng maayos ang trabaho. Nakita ko lumabas ng opisina sa Sir Nico. Dumaan lang ito na parang walang nakikita. Ano Grace, huwag kang mag-expect na pagkatapos ng nangyari magiging maganda na ang pakikitungo niya sa'yo. Nangangarap ka lang ng gising. Hinarap ko na ang trabaho ko para matapos ko na ito ng maaga. Hindi ko dapat pagsisihan ang ginawa ko. Napakalaking tulong nito sa kapatid ko. At saka ginusto ko naman ito. Makalipas ang ilang oras ay bumalik sa opisina nito si Sir Nico. Saan kaya ito nagpunta? Ang daming trabaho na dapat ayusin. Buti bumalik pa sa trabaho. Although 2:00 na ng hapon. Grace, go to my office. Utos nito. Napabuntong hininga ako. Ano na naman kaya ipagagawa nito sa akin? Inayos ko muna mga folder na natapos ko na. Sinalansan ko sa isang tabi. Pagkapasok ko ng opisina nito, nagulat ako nang makita ko siyang nakahubad na. Napalunok ako ng laway. Lock the door. Utos nito kaya ginawa ko naman. Don't move there. Utos nito sa akin. Naglakad ito patungo sa kinatatayuan ko. Halos malaki ang mata ko sa nakikita kong hubad na katawan niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Para nga akong aatakihin sa puso. Bigla niya ako sinandal sa pader. Itinaas niya ang kamay ko sa bandang ulunan ko. Napatitig ako sa labi nito. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinimulan niya akong halikan sa pisngi ko pababa ng leeg ko. Strip! Utos nito sa akin na parang isang bayaran. Ganoon naman talaga ang tingin niya sa akin dahil totoo naman iyon. Isa akong bayaran. Hinubad ko lahat ng suot ko. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko. Umuwi ako sa bahay na masakit ang buong katawan. May sugat ako sa bandang dibdib ko dahil kinagat ni Sir Nico. Wala akong nagawa para pigilan ito sa gusto nito. Bayad lahat ng serbisyo na ibibigay ko. Hindi dapat ako nagrereklamo. Para tuloy akong walang kwentang babae sa paraan ng pag-angkin niya sa akin. Pinahid ko ang luha ko nang pumatak ito. Gabi na akong nakauwi dahil pinag-OT pa niya ako. Sinilip ko ang 2 kong kapatid. Napangiti ako. Magkayakap sila habang natutulog. Gagawin ko ang lahat para sa mga kapatid ko. Mahal na mahal ko sila dahil sila ang buhay ko. Kahit buhay at kaligayahan ko'y isasakripisyo ko para sa kanila. 2 buwan nang ginagamit ako ng boss ko. Sa araw-araw na buhay ko'y naging manhid na ako sa sakit. Iniisip ko na lamang ang mga kapatid ko kaya nagiging malakas at matatag ako. Minsan gusto ko nang sumuko. Nagulat ako nang pinatawag ako ni Sir sa conference room. Akala ko wala siya ngayon dahil may lakad sila ng kaibigan nitong babae. Hindi ko alam kung nobya na niya iyon dahil madalas kong makita ang babae na nagpupunta dito. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob ng conference room. Napatingin ito sa akin nang maramdaman niya na pumasok na ako. Nakaupo ito sa swivel chair habang nasa harapan ng laptop. Nakakunot ang noon nito. Wala pa bang laman niyang tiyan mo? You need to see a doctor. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko po alam, sir. Kung gusto niyo, sir, papapatingin po ako sa OB-GYN. Nakayukong sabi ko. Ano pang hinihintay mo? Get out! Sigaw nito sa akin. Lumabas na ako ng conference room. Nasalubong ko ang babaeng laging nagpupunta dito.
Good morning po, ma'am. Bati ko sa babae. Good morning to. Nandyan ba si Nico? Tanong nito sa akin. Opo, ma'am. Nasa loob po ng conference room. Buti pa siya, mabait sa akin. Thank you. Pasasalamat dito sa akin. Pumasok na ito sa loob. Hindi na isara ng babae ang pinto kaya nakita ko kung paanong halikan ni Sir sa labi ang babae nang lumingon ako. Tumalikod na ako dahil nasasaktan ako. Aminin ko man o hindi, may nararamdaman na ako para sa kanya. Alam kong mali ito subalit hindi ko kayang pigilan ang pagtibok ng puso ko para sa kanya. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi na ako maumay-umay na umiyak. Pinahid ko ang mga luha ko. Sana walang mabuo dahil ayokong ipamigay ang anak ko. Hindi kaya ng konsensya ko. Kinabukasan ay pinag-half day lang ako ni Sir dahil papunta ako ng OB-GYN. Hindi ko alam kung ano ba ang sintomas ng nagbubuntis. Irregular ang menstruation ko kaya hindi din 100% nabuntis nga ako. Pinuntahan ko ang in-recommend ni Sir na OB-GYN. Kakilala niya daw ito kaya doon ako pumunta. Hinintay ko ang doktora na titingin sa akin. Hindi ko maiwasan ang kabahan at matakot. Natatakot ako sa malalaman ko. Tinawag na ako ng sekretary ng doktora. Pinapasok niya na ako sa loob. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong positive ang result. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Madaming idea ang pumasok sa isip ko. Tatakas kami ng mga kapatid ko para lang hindi niya makuha ang anak ko. Pero pumirma ako sa kasunduan. Baka makasuhan pa ako. Paano na lang ang kapatid ko kung ipakulong niya ako? Maimpluwensyang tao naman si Sir Nico. Siguradong sa kulungan na bagsak ko. Habang nasa taxi, hindi ko mapigilang umiyak. Napapatingin sa akin ang taxi driver. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong nito na may pag-aalala. Okay lang ako kuya. Dito na lang po. Sabi ko sa taxi driver kahit medyo malayo pa ang bababaan ko. Nagpa siya akong ipahinto na ito. Maglalakad na lamang ako. Nagtatakang tinignan ako ng taxi driver. Binigay ko na ang bayad. Hindi ko na kinuha ang sukli. Wala ko sa sarili habang naglalakad. Parang gripo ang luha ko. Hindi na maubos-ubos sa kakapatak. Masyadong okupadong utak ko sa kalagayan ko. Hindi ko alam ano ba ang gagawin ko. Sasabihin ko ba kay Sir na buntis na ako o sasabihin kong hindi? Kapag lumaki na ang tiyan ko, tsaka ako tatakas. Paano naman ang mga kapatid ko? Isasakribisyo ko ba sila sa isang walang muwang na bata? Dugot laman din ito. Napahinto ako sa may gilid. Napaupo ako at nag-iiyak. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. Hindi ko na alintana na madaming tao ang dumadaan. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang magdesisyon. Wala akong kwentang ina. Ipamimigay ko ang anak ko. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. I need to know kung buntis na si Grace. I've been calling her but she never picks up the call. Napatingin ako sa pinto nang pumasok ang kanina ko pa iniintay. Nakita ko namamaga ang mata nito. Bigla akong naawa sa itsura niya. Bakit naman ako maaawa sa babaeng bayaran? Kagaya lang siya ng ex ko. Pera lang ang katapat. I've been calling you many times. Bakit hindi mo sinasagot? Galit na sigaw ko. Napapitlag pa ito dahil sa gulat sa pagsigaw ko. Sorry sir. Nakasilent po ang phone ko kaya hindi ko po narinig ang tawag niyo. May ibinigay itong papel. Padarag ko itong kinuha at tiningnan ito ng masama. Kung nakakasugat ang mga tingin ko, kanina pa ito nasugatan. Binasa ko ang laman noon. Napangiti ako nang makita kong positive ang result. Tiningnan ko si Grace na nakayuko. Kailangan mong alagaan ang magiging anak ko. Bibigyan kita ng pera para may pangtustus ka habang pinagbubuntis mo ang anak ko. At huwag na huwag kang gagawa ng hindi magugustuhan ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa inyo ng mga kapatid mo. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Bago pa ako maapektuhan sa mga matang iyon, umiwas ako ng tingin. Pwede ka nang lumabas. Ibibigay ko ang pera mamaya. Sabi ko, napakunot ang noo ko nang hindi pa ito umalis. Leave! Utos ko. Wala na itong nagawa kung hindi lumabas ng opisina ko. Ayokong maaapektuhan kung anumang awa ang nararamdaman ko. Kapag nakikita ko ang kanyang malungkot na mata, hindi ko dapat pinapaira lang awa sa mga katulad niyang babae. Bayaran. Pagkalabas ko ng opisina ko, unang hinanap ng mata ko ang sekretary ko. Wala ito sa table nito. May nasalubong akong isang empleyado ko. Nakita
Nakita mo ba si Miss Bernabe? Tanong ko sa babaeng empleyado. Nasa pantry po kumakain ng tanghalian. Tumalikod na ako upang puntahan sa pantry si Grace. Pagkapasok ko sa pantry, nakita ko itong nag-iisang kumain. Napaangat ito ng ulo nang maramdaman niya ang presensya ko. Kayo po pala sir, kain po. Paanyaya niya sa akin. Napatingin ako sa kinakain niya. It's fried egg and ketchup. Anong klaseng tanghalian ang kinakain niya? Hindi dapat ganun ang pagkain nito dahil buntis siya. What kind of food is that? Sa palagay mo ba magiging malusog ang anak ko sa ganyang klase ng pagkain? Nag-iisip ka ba, ha? Pang-iinsulto ko. Napayo ko ito sa sinabi ko. Ganito na lang ba siya palagi? Palagi na lang nakayuko? Hindi man lang niya ako kayang tingnan sa mata. Sorry po sir, okay lang naman po. Na ganito ang ulam ko. Ito po kasi ang pagkain na hindi ako nagsusuka. Paliwanag dito. Tumalikod ako. Hinugot ko ang phone ko sa bulsa. Tumawag ako sa restaurant na paborito kong puntahan. Umorder ako ng pagkain para sa amin ni Grace. Stop eating that. I ordered food. Sabi ko. Huminto ito sa panguya. Sir, huwag na po. Nakakain na po ako. Baka hindi ko makakain iyon. Halos magbuhol ang kilay ko sa kanya. Bakit tatanggihan niya ang pagkain para sa anak ko? Ginagawa ko ito hindi para sa kanya. I'm doing this for my baby, not for you. Pilitin mong kumain kahit ayaw mo na dahil mas mahalaga ang anak ko kaysa sa'yo. Sabi ko, hintayin mo na lang ang food na in-order ko. Here's my card. Sabi ko, inalapag ko ang credit card sa lamesa. Tinalikuran ko na ito at hindi na nilingon pa. Pagkatalikod ni Sir Nico ay hindi ko maiwasan ng mapaluha. Alam ko naman na mas concerned siya sa baby ko at ako, ang tingin niya sa akin mababa. Inayos ko na ang baunan ko. May sobra pa akong ulam. Sayang naman kung itatapon ko. Wala naman ang boss ko kaya kinain ko na lamang ang tira. Ilang minuto pa'y dumating na ang delivery boy. Kinuha ko ang card na ibinigay ni Sir. Naamoy ko ang mabangong amoy ng ulam. Natakam ako. Nagutom na naman ako. Kinuha ko ang isang supot upang dalhin sa kanya kasama ng card. Baka sabihin magnanakaw ako kung hindi ko isusuli ito. Kumatok muna ako sa pinto bago pumasok. Napatras ako na makita ko si Sir Nico at ang babaeng hindi pamilyar sa akin na naghahalikan. Sorry po sir, hingin pa umanhin ko. Ito na po yung in-order niyong food. Nahihiya akong sabi sa boss kong naka-half naked. Nakasalubong ang kilay nitong napatingin sa akin. Put it on my table. May inis na salita nito. Nastorbo ko naman kasi lambingan nila ng nobya niya. Inilapag ko ang supot pati na ang card ni Sir. Tumalikod na ako upang lumabas na ng opisina nito. Nawala na ako ng ganang kumain dahil sa nakita ko. Tinabi ko na lang ang pagkain. Baka mamaya ko na lamang kainin sa merienda or siguro iuuwi ko na lamang para may ulam ang mga kapatid ko. Pagkapatak pa lang ng alas 5, nag-ayos na ako ng gamit. Wala namang sinabi ang boss ko na mag-OT ako. Nadaanan ko pa ang pinto ng boss ko. Dahil sa curiosity ko, kung nandoon pa din sila ng babae, idinikit ko ang tenga ko. Napatakip ako ng bibig nang may narinig akong umuungol at may babaeng nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Lumayo na ako. Baka may makakita na namboboso ako. Pagka-uwi ko ng bahay na abutan ko na, nagising ang dalawa. Ate, buti maaga ka ngayon. Lumapit ang bunso namin at yumakap sa akin. Hindi ako pinag-OT ng boss ko eh. Kumain na ba kayo? Tanong ko. Bibili pa lang po kami ng ulam ate. Napangiti ako. Buti hindi ko pa kinain ang pinadeliver ni Sir kanina. Huwag na kayong bumili. May sobra kasi akong ulam dito. Iinit nyo na lang. Sabi ko sa kapatid ko. Binigay ko sa kanila ang supot. Wow, mukhang masarap ito ate ah. Saan mo binili ito? Parang mamahalin na restaurant galing. Pinabili ng boss ko kanina. Hindi ko naman nakain dahil may baon naman ako. Sabi ko, umupo ako sa kahoy na upuan namin. Hinimas ko ang tiyan ko. Ate, masakit ang tiyan mo? Tanong ni Greta. Umiling ako. Siguro kailangan din nilang malaman dahil mahahalata din nilang lalaki ang tiyan ko. Sana hindi nila ako husgahan dahil sa gagawin ko sa anak ko. Pinaupo ko siya sa tabi ko. May sasabihin si ate. Sana hindi mo ako husgahan ko sakaling
sabihin ko ito sa'yo. Pinakatitigan ko ang mukha ng kapatid ko. Buntis ako. Lumaki ang mata ng kapatid ko. Ate, sinong ama ng pinagbubuntis mo? Nangilid ang luha ko. Ang boss ko, ang ama. Binenta ko ang sarili ko, kapalit ng pera para sa operasyon ni Gretchen. May kasunduan kami, Greta, na kapag nabuntis niya ako, kukunin niya ang anak ko. Hindi ako kikilalaning ina dahil yun ang nakalagay sa contract na pinirmahan ko. Ginawa ko lang yun dahil kailangan natin ng pera. Hindi ko gustong magbenta ng katawan para lang sa pera. Labag din sa akin ay pamigay magiging anak ko. Kailangan nang maoperahan si Gretchen. Sana mapatawad niyo ang ate dahil binenta ko ang anak ko. Napaluhan na ako ng tuluyan. Sa tuwing naiisip ko ang kaawa-awa kong anak, hindi ko mapigilang mapanikipan ng dibdib at tumulo ang luha. Napayakap ang kapatid ko sa akin. Ate, sorry. Napalingon kami kay Gretchen. Nakatayo ito habang nakatingin sa amin ni Greta. Ate, ang dahil sa akin nagawa mo yun. Hindi kita huhusgahan kasi sinakripisyo mo ang sarili mo, pati na magiging anak mo ng dahil lang sa akin. Kaya wala akong karapatan na magalit sa'yo. Sabi ng kapatid kong si Gretchen. Napaiyak na din ito. Lumapit ito at yumakap sa bewang ko. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kong isakripisyo kahit sarili kong kaligayahan para lamang sa inyo. Nagyakapan kaming tatlong magkakapatid. Napansin kong matamlay si Grace. Naiinis ako. Dapat maingat siya sa kalusugan niya dahil may dinadala siyang bata sa tiyan. Sir, ito na po ang coffee niyo. Nilapag nito ang tasa ng kape sa lamesa ko. Tinignan ko ang kabuuan nito. Medyo may umbok na ang tiyan niya. Hindi kita binabayaran para lang pabayaan mo sarili mo. For God's sake, you're carrying my child. Tapos para lang hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Look at yourself. Ang anak ko nagsasuffer, hindi naman ikaw. Halos lumabas na ang litid ko sa galit sa babaeng ito. Napapitlag ito sa pagtaas ng boses ko. Sir, hindi ko naman po pinapabayaan ang baby sa tiyan. Natutulog po ako sa tamang oras. Hindi naman po ako nagpapalipas ng gutom at iniinom ko naman po ang vitamins na nareseta ng OB. Paliwanag nito. But why you look thin? Hindi ka naman ganyan dati. Dapat nga tumataba ka dahil buntis ka. Naiinis na sabi ko. Ganito po talaga. May mga nagbubuntis po na hindi tumataba. Paliwanag niya sa akin. Tiningnan ko ito ng pailalim. Make sure, inaalagaan mo ang anak ko na nasa tiyan mo. Dahil mananagot ka sa akin oras na may masamang nangyari dyan. Get out! Buliyaw ko sa kanya. Nakayo ko itong lumabas ng opisina ko. Hindi ko kailangan maawa sa kanya because I'm paying her. Napaangat ako ng tingin nang pumasok. Si Criselda, ang kinakapatid ko. Nico, mukha yatang subsub ka na naman sa work mo. Magpahinga ka naman. Tumayo ako para hagkan ng pisngin nito. Kailangan para yumaman. Birong sabi ko. Napanguso ito. Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman? Natatawang sabi nito. By the way, napansin ko lang, parang may sakit ang secretary mo. She looks pale and thin. You should give her a break. Baka naman tinatambakan mo ng trabaho. Sabi nito. Napatingin ako sa kinakapatid ko. Kailangan ko na din sigurong sabihin sa kanya. She's pregnant. Nanlaki ang mata nito sa sinabi ko. Oh my, hindi ba't sabi mo wala naman itong boyfriend? Tumango ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. I impregnated her. Napatitig sa akin ang kinakapatid ko. What? Nico, are you out of your mind? Paano mo nagawa sa kawawang babae yun? Huwag mong sabihin na gumaganti ka sa mga babae dahil sa ginawa ng ex-girlfriend mo. Napailong ito sa akin. No, nagkakamali ka sa iniisip mo. Lumapit siya sa akin para tulungan ko siya sa operasyon ng kapatid niya. So ang kapalit? Ang may mangyari sa inyo at kapag nabuntis kukunin mo ang anak niya? Ganun ba, Nico? Tumango ako. My God, hindi ganoon kadali sa babae na ilalayo mo ang bata sa kanya. Kahit sabihin mong may usapan kayo pero mahirap sa part niya.
Nico, ano ba nangyayari sa'yo? Kayang-kaya mong tulungan siya na walang kapalit. Tsaka kung gusto mo lang naman na may mangyari sa inyo, you can use condom. Hindi mo siya mabubuntis. Pero sinadya mong buntisin ang pobreng babae. My God, you're unbelievable, Nico. I know, kaya kong tulungan siya pero hindi lahat ng oras. Magiging mabait ako. Dahil lahat ng bagay hindi nakukuha lang ng ganoon kadali. Dapat pinaghihirapan. Pinaghirapan kong kitain ng pera ko. Ibibigay ko na lang ng libre. Hindi pa ako nababaliw para gawin iyon. Yeah, she's right. Kung talagang gusto ko lang na may mangyari sa amin, bakit hindi ako gumamit ng condom? Simply because I've changed my mind. I want to have a child with her. Kaya ko siyang bayaran na walang kahirap-hirap. Hindi siya aalma kahit kunin ko ang anak niya dahil hawak ko siya sa leeg. Hindi ko nakasalanan iyon. Pumayag siya sa usapan namin. Sabi ko, bakit ako ang parang masama dito? Dahil inipit mo siya. Desperado na ang tao para sa operasyon ng kapatid niya. Kung ako nasa kalagayan niya, malamang ganun din ang gagawin ko. She looks at me, dismay. Sana Nico, hindi mo mapagsisihan ito kapag dumating na ang araw. Tiningnan niya ako na parang ang sama kong tao. Pumasok sa opisina ko sa Grace. May iniabot itong folder. Napatitig ako sa tiyan nitong may umbok na. Pinasadahan ko ang report na ginawa niya. Maayos ang pagkakagawa nito. Stay here for a while. May ipagagawa ako sa'yo. Sabi ko, para itong nag-aalinlangan sa sinabi ko. Tinuro ko ang sofa para umupo siya doon. Naupo ito doon. Hindi man lang niya ako matingnan ng maayos. Habang ginagawa ko ang report ko sa laptop, palihim ko siyang sinusulyapan. Humihikab ito na parang inaantok. Nang matapos na ako, tumayo ako para lapitan si Grace. Nagulat pa ito nang nakatayo na ako sa harapan niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Sir, may ipapagawa po ba kayo? Inosenteng tanong nito. Tumaas ang sulok ng labi ko. Yes, sex with me. Nagulat pa ito sa sinabi ko. Bakit pa ba siya magugulat? Ito naman ang gagawin niya dahil nakasaad ito sa kasunduan namin. She will be my woman in bed. Kahit kailan ko gustuhin ay gagawin ko. Parang natigilan pa ito. Kapag dakay tumayo ito para hubarin ang kasuotan niya. Habang ginagawa niya iyon, matiim lang akong nakatitig sa kanya. Grace has a nice body. Hindi siya kagaya ng mga babaeng kinakama ko na madali ako magsawa. But to her, hinahanap-hanap ko. Nababaliw ako kapag hindi ko siya nararamdaman. Hinapit ko ang bewang nito. Napatukod ang kamay nito sa dibdib ko kaya mas lalo akong na-arouse sa init na dala ng palad nito. Bumaba ang tingin ko sa labi niyang nakaawang. Ginawaran ko siya ng halik sa labi. Pagkatapos ng pagniniig namin ay nakatulog sa Grace. Tinakpan ko ng coat ko ang kabuuan niya. Nag-ring ang phone ko. Nakita kong tumatawag si Colleen, ang new girlfriend ko. Sinugot ko iyon. Hey sweetie, okay, I'm coming to. Wait for me there. In-end call ko na ang tawag. Bago ako umalis ay nilak ko ang pinto. Baka kasi may pumasok na ibang tao, may makakita pa. Kay Grace. Pagkagising ko, wala na akong kasama. May nakatakip na tela sa aking hubad na katawan. Nakatulog na ako dahil antok na antok ako. Kanina pa, sabayan pa na pinagod ako ni Sir Nico. Dahan-dahan akong napabangon. Napangiwi ako dahil masakit ang panggitna ko. Kahit sabing ilang beses na namin ginawa iyon, medyo masakit pa din. Tiningnan ko ang oras. Mag-aalas 7 na pala. Nagmadali na ako magbihis. Baka hinihintay na ako ng mga kapatid ko. Hindi man lang ako ginising. Ano pa bang aasahan ko doon sa boss ko na inis sa akin? Habang palabas ako ng building, nakita kong may kasamang babae si Sir Nico. Nasa lobby sila, magkayakap sa isa't isa. Hinahalikan ni Sir sa lips ang babae. Habang nakayakap sa bewang nito, napaka-sweet ni Sir Nico sa babae na para bang mahal na mahal niya ito. Para naman ako naliit sa sarili ko. Para usan lang naman niya ako at bayaran. Bakit ako maliliit? Kung maliit naman talaga ang tingin niya sa akin. Hindi nila ako napansin nang mapadaan ako sa harapan nila dahil busy sila sa paglalambingan. Parang hinati sa pira-piraso ang puso ko nang marinig ang sinabi ni Sir sa babae. I love you, sweetie.
Malambing na sabi nito. Nagmadali ako naglakad palayo. Wala naman dapat akong karapatang masaktan ngunit hindi ko kasi maiwasan. May nararamdaman na ako para kay Sir Nico. Mahal ko na siya. Nagsimula na ako mag-crave ng mga pagkain. Ang gustong gusto kong kainin ay mais at pinya. Gustong gusto ko kasi ang lasa at kulay nila. Napadaan ako sa nagtitinda ng prutas at may nakita din ako mais. Bumili ako ng isang buong pinya at 2 mais na malalaki. Pinabalatan ko ang pinya. Tuwang-tuwa ako kasi nabili ko ang gusto ko. Naglakad na ako papasok ng building. Hindi ko sinasadyang makabangga ang isang babae kaya nabitawan nito ang kape na hawak nito. Sorry po ma'am. Paumanhin ko sa babaeng nakabangga ko. Tiningnan niya ako ng masama dahil natapunan ang damit nito. See what you've done? You've stained my dress. You stupid clumsy. Galit na sabi ng babae sa akin. Naku ma'am, sorry po. Kinuha ko ang panyo at sinubukan kong punasan ang damit nitong natapunan ng kape. Tinulak ako ng babae at hinampas sa mukha ko. Kaya hindi ko sinasadyang naitulak ko siya. Na-out of balance ito dahil naka-heels ng mataas. Napaupo ito sa sahig. Nanlaki ang mata ko. Hahawakan ko sana siya sa kamay upang tulungang tumayo. Siya namang dating ng boss ko. What is happening here? Nakasalubong ang kilay nito na nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan. Sweetie, sabi nito sa babae. Inalalayan niya itong tumayo. Napayakap sa bewang ni Sir Nico ang babae. Look at what she did to my dress. And she even pushed me. Hala, hindi ko naman tinulak siya. Siya nga itong nanakit sa akin. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Sir Nico. We will talk later. Sagaw nito sa akin. Tinalikuran na nila ako. Inalalayan niyang maglakad ang babae. Ako naman iniiwang napahiya. Halos pagtinginan ako ng mga tao. Napayuko na lamang ako sa sobrang hiya. Nangilid ang luha ko. Pumasok ako sa opisina ni Sir. Takot na takot ako. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto ng opisina nito. Sir, sorry po sa nangyari kanina. Hindi ko naman po sinasadya na mabangga po ang nobyo niyo. Hingin pa umanhin ko. Umangat ang ulo nito at isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin. Hindi porkat nabuntis kita ay may karapatan ka ng sakta ng girlfriend ko. Put this in your head. You just nothing compared to her. You just a slut to me. Halos manliit ako sa sinabi niyang slut. Ang sakit sa dibdib nang binitawan niyang salita. Nagsimula na namang mag-ipon ng luha sa gilid ng mga mata ko. Oo nga pala, bayaran lang ako. Hindi ko siya masisisi na sabihin niya sa akin iyon dahil totoo naman. Gawin mo ang trabaho mo. Hindi yung nag-feeling kang Reyna. Get out! Sigaw nito sa akin. Halos mapatalon ako sa gulat sa pagsigaw niya sa akin. Tumalikod na ako at nagmadaling lumabas ng pinto. Hindi ko napigilang tumulo ang mga luha ko. Hanggang kailan ko ba ito mararanasan? Bumaba ako ng building para bumili ng ulam. Hindi kasi ako nakapagbaon dahil binigay ko na lamang sa mga kapatid ko. Napatras ako nang makita ko ang boss ko at ang nobya nito. Nagtago ako sa isang sulok para hindi nila ako makita. Nasasaktan ako sa nakikita kong kusita nila. Naiinis ako sa sarili ko. Ang masochist ko. Bakit ba gustong gusto ko nasasaktan ng sarili ko? Hindi ko dapat mahalin ang boss ko. Mali itong nararamdaman ko pero hindi ko mapigilang umusbong palalo ang pagmamahal ko sa kanya. Naginit ang gilid ng mga mata ko. Napanguso ko dahil naiiyak na naman ako. Sorry anak, iyakin ang mama mo. Sa labas ng building ako kumain. May malapit na karinderya kasi doon. Pagkapasok ko sa elevator ay may humabol na pumasok sa loob. Napatingin ako sa lalaking pumasok. Ngumiti ang lalaki sa akin. Tipid ko namang nginitian ito. Ayoko namang maging bastos. What floor you are, miss? Tanong sa akin ng poging lalaki. 10th floor, sir. Sagot ko. Napasiksik ako sa may dulo. Napatawa ang lalaki sa akin. Don't worry, I'm not going to eat you. I'm harmless. We're just the two of us here. You don't need to go in the corner. He said. He gave me a genuine smile. Parang mabait naman ang lalaki kaya hindi na ako sumiksik sa sulok. Sorry sir, nahihiya lang po ako. Sabi ko. Don't be shy. By the way, I'm Jerome. And you, pretty lady? Namula ako sa sinabi niyang pretty lady.
We shook hands. I'm Grace. He nodded. Narating na namin ang floor. Parehas lang pala kami ng pupuntahang floor. Are you the secretary of Nico, the asshole? Natawa ako sa sinabi niyang asshole. Yes, sir. Sagot ko. Oh, don't call me sir. I'm not your asshole, boss. Natatawang sabi nito. Oh, okay, Jerome. No utal na sabi ko. Okay, good. See you, my pretty lady. Grace. Nagulat ako nang kinuha niya ang kamay ko at hinagka ng likod nito. Kumindat pa ito sa akin. Biglang namula ang mukha ko. Napaangat ako nang tingin ng tumikim ang boss ko. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa amin na Jerome. Naibaba ko bigla ang kamay kong hawak niya. Hey Nico, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang secretary? Expect me here every day. I have reason now to come here. Tumingin si Jerome sa akin. What do you want, asshole? Galit na sabi ng boss ko. Hindi siya sinagot ni Jerome. Nakatingin lang siya sa akin habang nakangiti. You, go back to your work. Sabi nito sa akin. Binigyan niya ako ng nakakasugat na tingin. Pagpasensyahan mo na si Nico, the asshole. Kulang sa himas kasi yan. Birong sabi ni Jerome. Gusto ko sanang umiti. Ngunit nakatingin na ng masama sa amin si Sir Nico. Bumalik na lamang ako sa table ko. Habang nag-work, panaka-naka akong kinakain ng mais na binili ko kaninang umaga. Napapangiti ako dahil sarap na sarap ako sa kinakain ko. Nasa ganoon ako nang lumapit sa akin ang boss kong masungit. Kinakalma ko na lamang ang sarili ko na huwag ma-stress dahil may bata sa sinapupunan ko. Sir, kahit anong kalma ko sa sarili ko, nananervyos pa din ako. Hindi ko maiwasang mautal. Tiningnan ni Sir Nico ang hawak kong mais. He looked at me with disgust. Why you are eating during working hours? You know the rule. Singhal na naman ito sa akin. Bakit bang init-init ng ulo niya sa akin? Hindi naman ako nagpepetik sa trabaho. Nagugutom po kasi ako. Sabi ko, totoo naman na nagugutom ang baby ko sa tiyan. Ayoko naman nagutumin ng anak ko. Bumuntong hininga na lamang ito sa sinabi ko. Bago ito tumalikod, may inalis siya sa may gilid ng labi ko. Walang kaabog-abog na tinalikuran ako. Napahinga ako ng maluwag. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Kapag malapit si Sir sa akin, palaga ako nanenervyos. He always scolded me without reason. I just don't understand him anymore. Ang bilis ng panahon. 5 buwan na ang pinagbubuntis ko. Check-up ko ngayon. Malalaman ko na kung ano ang gender ng bata. Buti pumayag ang boss kong masungit na mag-half day ako. Gusto ko sanang whole day para makapagpahinga ako pero ayaw niya dahil may ipapagawa pa daw siya sa akin. Congratulations, it's a girl. Napangiti ako nang malawak nang sabihin ng obikay ni ang gender ni baby. Thank you po, doktora. Sabi ko. Bumalik ako sa opisina dahil half day lang ang ibinigay sa akin ng boss ko. Bumili ako ng makakain ko bago ako pumasok sa building. Buti, may mga malapit na bilihan sa opisina kaya hindi mahirap ang maghanap. Pagkapasok ko ng building, halos magtatanghalian na. Kaya madami ng mga empleyado na kasalubong ko na palabas na. Habang naghihintay ng elevator, may 2 tao ang lumabas sa kabilang side ng elevator na kinatatayuan ko. Si Sir Nico at ang nobya nito. Napatingin sa gawi ko si Sir. Kaya napabalang sa iba ang tingin ko. Humawak ako sa tiyan ko dahil nagugutom na ako. Nang bumukas ang elevator, dali-dali akong pumasok. Pagkatingin ko sa dumaan, nakita ko naghahalikan ng 2. May kung anong kumurot sa puso ko. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang ganoon ka-intimate sa isa't isa. Nagyuko na lamang ako. Hindi ko dapat pinapairal ang damdamin ko. Masasaktan lamang ako. Pero nasasaktan pa din naman ako. Nakita kong bumalik si Sir Nico sa opisina nito. Baka natapos na sila magtanghalian ng nobya niya. Mag-isa na lang itong bumalik. Halos 1:30 PM na. Ako naman, panaka-naka akong kinakain ng pinya na binili ko sa baba kanina. Nagugutom na naman kasi ako. Nalungkot ako kasi walang mais kaya pinagtiyagaan ko na lamang kainin ang pinya. Grace. Nagulat ako nang nasa harapan ko na pala si Sir Nico. Busy kasi ako sa pagkain ng pinya. Napatulala ako sa boss ko. Bakit po sir?
Pasimple kong ginilid ang pinya na hawak ko. Baka pagalitan na naman niya ako dahil kumakain ako during working hours. Ninervyos na naman ako. I want to ask, how's your check-up this morning? Sabi nito. Nagsisimula na naman ako nervyosin dahil nakatitig na naman siya sa akin. Nakakailang naman kasi ang mata ni Sir Nico. Para kang hinihigop papasok sa katawan nito. Para kasing salamin ang kulay nito. Kinuha ko ang ultrasound at ibinigay sa boss ko na kumakatingin para akong hinuhubaran. Nakita kong napangiti ito nang makita niyang ultrasound at ang result ng gender ng anak namin. Hindi na ako tinapunan ng tingin. Tinalikuran na lang ako bigla. Baby, inis na ba ko ng daddy mo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ng pinya. Ginawa ko na lamang ang trabaho ko dahil madami itong naiwan ko kaninang umaga. Hindi ko mapigilan ng antukin. Parang hinihilang mata ko sa sobrang antok. Hindi ko na malayang napayukyuk na ako at tuluyan ng nakatulog. Sobrang saya ko nang makita kong ultrasound ng baby ko. Natutuwa ako at girl ang magiging anak ko. Hindi ko maalis ang mata ko sa papel. Tumayo ako para puntahan si Grace. I need her. Pagkalabas ko ng opisina ko, napakunot ang noo ko nang makita kong nakatulog si Grace. Nakadukdok ito sa lamesa niya. Binuhat ko ito at pinasok sa opisina ko. Dahan-dahan kong inilapag ito sa sofa. Inayos ko ang nakalihis nitong skirt. Napalunok ako. Nakakaramdam ako ng lost. Well, lagi naman kapag nakikita ko pa lang siya, I always wanted her. Itinaas ko ang suot nitong blouse para masilayan ko ang malaki nitong tiyan. Hinaplos ko ang malaking tiyan niya. Masaya ako dahil babae ang magiging anak namin. Ever since, I wanted a baby girl. Wala kasi akong kapatid na babae. Maya-maya ay para akong natauhan. Hindi dapat ako naapektuhan every time she's near with me. She's just my woman in bed, nothing more. Maya-maya ay nagising na ito. You may go home now. I don't need anything from you. Malamig na sabi ko. Wala akong narinig mula sa kanya. Nanatili lang ako nakatalikod sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko na ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kumuha ko ng alak sa cabinet sa may pantry. Sinalinan ko ang baso at inisang lago ko ang laman noon. Gumuhit sa lalamunan ko ang init ng alak. Napaupo ako sa swivel chair ko. Ginulo ko ang buho ko. Hindi dapat ako naawa sa mga bayarang babae na pera lang habol sa akin. Because they're all slut for me. Napatiimbagang ako. Ate, halika, kain ka na. Pagod na pagod ka. Sabi ng kapatid kong si Greta. Hinawakan niya ang braso ko. Matapos ang nangyari sa amin ng boss ko, sumakit ang tiyan ko. Siguro yung sa pagkakahiga ko sa sofa. Ate, nahihirapan ka ba sa pagbubuntis mo? Para kang pagod na pagod eh. Hindi ba ate Greta? Sabi ng kapatid kong bunso. Oo nga ate. Baka naman makasama sa baby mo ang pagtatrabaho mo. Tapos babiyahe ka pa ng malayo. Hindi ka man lang ihatid ng boss mo, demonyo. Napangiti ako sa dalawang kapatid ko. Kahit nahihirapan ako, sila ang lakas ko kaya kahit nahihirapan ako itinitiis ko dahil sa kanila. Ano ba kayo? Okay lang ako. Tsaka wala naman sinabi ang doktor ko na hindi healthy ang baby ko. Alam niyo ba kung anong gender ni baby? Sabi ko para ibahin ang topic ng usapan namin. Alam ko sasabihin naman na nila kung gaano kasama si Sir Nico. Ano ate? Sabay nilang tanong. It's a girl. Malawak na ngumiti ang dalawa. Hindi ko na nakuha kay Sir Nico ang copy ng ultrasound. Ipapakita ko sana sa mga kapatid ko. Wow ate, parang tayo puro girls. Sabi ni Gretchen. Hinaplos ko ang buhok nito. Hinawakan ng kapatid ko ang malaki kong tiyan. Ate, hindi na ba magbabago ang desisyon mo na ibibigay mo sa boss mo si baby? Gusto ko siya na nasa atin. Malungkot na sabi ni Gretchen. Napabuntong hininga ako. Hindi na magbabago yun. Pero papakiusapan ko siya na baka naman payagan niya tayong makitang anak ko. Kapag nakapanganak na ako. Nakalagay kasi sa contract na mapuputol ang lahat ng ugnayan ko sa bata. Kung lalabagin ko iyon, babayaran ko ang lahat ng ibinayad niya sa ospital.
magkakaroon pa ako ng kasong civil. Sabi ko. Nalungkot ang mukha ni Gretchen. Sorry ate kasi wala kami magawa para matulungan ka. Hinaplos-saplos ko ang buhok ni Greta. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal ko kayo. Wala na tayong magulang kaya ako bilang nakakatanda sa inyo'y responsibilidad ko kayo. Kayo ni Gretchen. Hindi ko alam kung ano naghihintay na kapalaran para sa amin ng mga kapatid ko. At kung ano ang kahihinatnan ng desisyon kong ipamigay ang anak ko. Napakasakit sa akin bilang ina na mawalay sa anak ko. Dadalhin ng konsensya ko iyon. Mahal na mahal ko ang anak ko. Sana'y mapatawad niya ako pagdating ng panahon. Hindi ko ginusto na ipamigay siya. Wala lang talaga akong choice. Nangilid ang luha ko. 5 months later. Naipanganak ko na ang anak ko. Mula nang inilabas ko siya, hindi ko ito nakita. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako pinayagan ng Sir Nico na makita ang anak ko. Ate, kumain ka na. Kagabi ka pa hindi kumakain. Napalingon ako sa kapatid kong si Greta. Nagkulong lang ako sa maliit naming silid. Wala akong ganang kumain dahil dinadamdam ko ang pagkawala sa akin ng anak ko. 1 buwan na magmula nang ipinanganak ko ang anak ko. Hindi ko na nasilayan o nahawakan man lang. Wala akong gana. Halos mugto na ang mata ko dahil sa kakaiyak. Pinipilit kong magpakatatag pero kapag naalala ko ang anak ko, ganito ako. Nawawala ng ganang kumain. Ate naman, huwag mo naman pabayaan ang sarili mo dahil apektado din naman kami. Lalo si Gretchen kasi sinisisi niya ang sarili niya na siya ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyari sa'yo. Naiiyak na sabi ni Greta. Para naman ako natauhan dahil hindi ko na naisip ang mga kapatid ko. Dapat magpakatatag ako ngayon. Yumakap ako sa kapatid ko at pareho na kaming umiiyak. Pasensya na dahil naging makasarili na ang ate. Hindi ko na kayo naisip. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Hinaplos-saplos ko ang buhok nito. Promise mo ate, kakain ka na. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nandito pa kami ni Gretchen. Hindi ka namin iiwan. Sabi ng kapatid ko. Hindi na matigil sa pagtulo ang luha ko. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng mga kapatid ko. Hindi sayang ang pagsasakripisyo ko para sa kanila. 1 buwan na lumipas. Pumasok na ako sa trabaho. Hindi na ako nagtangkang tanungin pa kung kumusta ng anak ko. Sigurado naman akong nasa mabuti itong kalagayan. Hindi naman ito pababayaan ni Sir Nico. Kahit gustong gusto kong makita ang anak ko, tinitiis ko. Sobrang nasasaktan ako. Sir, ito po ang schedule niyo for today. You have a meeting at 1 o'clock p.m. with Mr. Trevor Sarmiento in SGC and Miss Helga Chavez at 3 o'clock p.m. in Rock's Cafe. Sabi ko, ibinigay ko na din ang report na pinagawa niya sa akin. Hindi ko na siya tinitingnan sa mata, kagaya ng dati. Okay, be ready. You're coming with me. Sabi nito. Nagulat ako dahil hindi naman niya ako sinasama dati lalo kapag lalabas siya at may ka-meeting. Okay sir. Pagkasabi noon ay tumalikod na ako. Inayos ko ang sarili ko dahil aalis na kami para sa meeting nito sa SGC. Na-meet ko na minsan ang CEO ng SGC. Seryosong ibang kaibigan ni Sir Nico. Tanging si Sir Jerome lang medyo palabiro kaya siya ang nakasundo ko sa kanila. Napangat ako ng tingin ng tinawag na ako ni Sir Nico. Nakabuntot lang ako sa likod nito habang naglalakad. May kausap ito sa phone. Yes, sweetheart. Susunduin kita mamaya. Okay, see you. I love you too. Napabuntong hininga ako. Para kasing hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi pa din ako masanay-sanay na mayroong mahalang boss ko. At ang pagkakaalam ko'y magpapakasal na sila. Nagsisimula na naman mangilid ang luha ko. Bakit kasi hindi na lang ako mag-resign at magpakalayo-layo? Pero may natitira pa akong 1 taon para bayaran ang pagkakautang ko. Iniisip ko din ang anak ko. Hanggat malapit ako sa kanya, may chance na makita o masilip ko man lang ang anak ko. Pagkasakay sa elevator ay pumesto ako sa pinakasulok. Napalingon sa akin si Sir Nico. Nakakunot ang noo nito.
We are just the two of here. You don't need to go in the corner. Nairita nitong sabi sa akin kaya tumabi na lamang ako sa kanya para wala na itong masabi. Hindi ko na lamang siya tinapunan ng tingin. Narating namin ang company ni Sir Trevor. Hey, asshole. Bati nito kay Sir Nico. Nginitian ako ni Sir Trevor. Ganun din ang ginawa ko. Tahimik lang ako sa meeting. Sinusulat ko mga dapat kong i-take note. Baka magtanong sa akin ng boss ko. Napapahikab ako dahil inaantok na ako. Napalingon sila pareho sa akin kaya napatuwid ako ng upo. Inaantok na, maganda mong secretary, Nico. Baka naman kasi pinapagod mo. Nakangiting biro niya. Parang gusto ko lumubog sa kinauupuan ko sa biro ni Sir Trevor. Pinamulahan ako ng mukha. Parang may laman kasi ang sinabi niya. Asshole, sabi ni Sir Nico sa kaibigan. Hindi ako makatingin ng diretso sa boss ko. Nagkunwari na lang ako na hindi naman apektado sa sinabi ni Sir Trevor. Natapos ang meeting nila na wala akong naintindihan. Sumunog naman kami pumunta sa cafe kung saan nandoon ang isa pang client nitong babae. Pagkapasok namin sa cafe, may isang babae ang sumalubong agad kay Sir Nico. Nagbeso-beso sila. Napatingin sa akin ng babae at tinaasan ako ng kilay. Hinagot pa niya ako ng tingin na para bang isa akong basura. Nanguupo na ako sa tabi ng boss ko na patingin ito sa akin. Doon ka na lang umupo, Miss Bernabe. Utos sa akin ni Sir Nico. Itinuro niya ang katabing lamesa na medyo malapit sa akin na upuan ng babae. I-take note mo na lang ang mga importante pag-uusapan namin. Sabi ni Sir Nico kaya sumunod na lamang ako. Makalipas ang ilang minuto, wala naman silang pinag-usapan about sa business. Kung hindi ang mga nakaraan nila. Kung makatawa naman ang babae, halos yumugyog na ang dibdib nito. Napatingin ako sa notebook ko. Wala man lang kalaman-laman. Nagugutom na din ako. Hindi ako nagmerienda dahil naabutan na ng break time nung papunta na kami. Nakita kong kumakain na ang dalawa. Hindi man lang sila nag-alo kahit kape lang. Ano pa bang aasahan ko sa mayayaman na katulad nila? Isa lang akong basura sa paningin nila. Tumayo na ako para pumunta ng CR para maghilamos. Nahihilo na talaga ako. Where are you going? Tanong ni Sir. Sa CR lang po. Hindi na ito nagsalita, kaya dumiretso na ako. Feeling ko'y namumutla na ako. Pagkapasok sa loob, naghilamos ako para mawala ang hilo ko. Napatingin ako sa salamin. Maputla na nga ako. Kahit hindi ko alam kung safe inumin ang tubig dito sa CR ay uminom na ako. Uhaw na kasi ako. Pagkalabas ko'y biglang umikot ang paningin ko. Akala ko'y babagsak ako sa sahig pero hindi. May taong sumalo sa akin. Napamulat ako ng mata. Tumambad sa akin ang isang lalaki. Napakagwapo niya. Meron siyang blue na mata. Medyo may kakapalan ng kilay nito. May matangos na ilong. Napatingin ako sa labi nitong may kanipisan. Idagdag pa ang panakanakang buhok sa panga nito. Nakadagdag sa kagupuhan niya. Naku sir, sorry po. Hingim pa umanhin ko. Ngumiti ito sa akin. Are you alright? Tanong nito sa akin. Tumango lang ako. Nawala ang hilo ko dahil sa nasa harapan ko. May ibinigay na bottled water ang lalaki sa akin. Nahihiyaman ako'y kinuha ko na. Thank you. Pasasalamat ko. Tinungga ko ang bottled water dahil hindi ko na kayang uhaw ko. Dahil sa uhaw, naubos ko ang laman noon. I think na-dehydrate ka kaya ka nahilo. Are you hungry? Tanong ng lalaki. Hindi po sir. Salamat po sa pagtulong nyo at dito sa tubig. Sorry po, naubos ko na ang tubig nyo. Oh, by the way, I am Ethan Ricaforte. Pagpapakilala nito sa akin, nakakahangang accent niya. Hindi ko alam kung anong lahi ng lalaking ito. I'm Grace Bernabe. Akala ko'y makikipagkamay ito sa akin pero kinuha niya ang kamay ko tinagkan. Pagkatapos noon ay ngumiti ito ng ubod tamis. Napatitig ako sa mukha ng lalaki. Napalingon kami pareho sa tumikim. We're leaving. Kaya pala ang tagal mo, nandito ka lang pala. Nakikipaglandian. It's not appropriate as your boss na ako pa maghihintay sa'yo. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa tinuran niya. Wala naman kaming ginagawang masama, Nico. You should not talk to her like that.
It doesn't mean you are the boss. You have the right to say bad words to your employee. You should respect her, just like you respect your woman. May pagka-sarcastic ang pagkakasabi ni Sir Ethan sa boss ko. Halos magapoy ang tingin ni Sir Nico sa amin. Sorry, Sir Nico. Hinging paumanhin ko. You should not say sorry to him because in the first place, we're not doing anything. We're just talking here. Sabi ni Sir Ethan sa akin. Tumalikod na ang boss ko at nag-walk out. Mauna na po ako, Sir Ethan. Paalam ko. Sunundan ko na lamang ang boss ko na palabas na ng restaurant. Pero ang ikinabigla ko nang iwanan ako ng boss ko. Bagsak ang balikat kong pumunta sa sakayan ng jeep. Wala akong pan-taxi dahil kasya lang sa pamasahe ko sa jeep. Hey, Grace, hop in. Tawag sa akin ni Sir Ethan nang huminto sa tapat ko ang sasakyan nito. Nakakahiyaman pero kakapalan ko na mukha ko. Sumakay na din ako para makalibre ng pamasahe. Salamat sir. Nakakahiya naman po makikisakay pa ako. Sabi ko, it's okay. Mukhang iniwanan ka ng boss mo masungit. Bakit nagtsatsaga ka magtrabaho sa kanya? He doesn't deserve an employee like you. Sobrang bait at maganda pa. Napamaang ako sa sinabi niya sa akin. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Nagbabayad pa ako ng utang. Paliwanag ko. I can help you. Pwede kitang i-hire as my secretary. Tamang-tamang naghahanap ako. Napatingin ako sa kanya. Magandang offer iyon. Pero kailangan kong mapalapit sa anak ko. Kapag wala na ako doon, wala na akong pagkakataong makita ang anak ko. Pag-iisipan ko po. Sabi ko na lamang. Here's my business card. Kung nakapagdesisyon ka na, just call me. Nakangiting sabi nito. Tumango ako. Shit! Bakit ba nakikialam ang walang hiyang Ethan na iyon? Kahit kailan talaga pakialam merong gago. Sa sobrang visit ko, iniwanan ko si Grace. Binalikan ko siya pero nakita kong sumakay na ito sa sasakyan ni Ethan. Napahampas ako sa manibela ko. Umuwi akong wala sa mood. Hindi ko na din sinundo ang nobya ko. Naiinis ako sa kayabangan ng Ethan na iyon. Kahit kailan talaga, pinapainit niyang ulo ko. Sir, umiiyak po si baby. Hindi po mapatahan eh. Sabi ng nani na kinuha ko. Nagmadali akong pumunta sa taas para puntahan ang anak ko. Kinarga ko ito at hinele-hele. Pero ganoon pa din, iyak pa din ito ng iyak. May naisip akong isang tao na pwedeng makapagpapatahan dito. Kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan ito. Hello? Come here to my house. I need you here. Inad call ko na. She will come. Your mommy, baby. Don't cry. Nawa ko sa itsura ng baby ko. Halos namumula na ang buong mukha sa kakaiyak. Kalahating oras ang nakalipas nang dumating na ang taong hinihintay ko. Grace. Tawag ko. Para namang na-estatwa ito sa pagkakatayo sa may pinto. Are you just standing there? Inis na sabi ko. Bigla naman itong natauhan. Lumapit ito sa kinaroroonan namin at kinuha sa akin ang anak ko. Ibinigay ko naman. Napalunok ako nang ilabas ni Grace ang dibdib nito. Tumigil sa pag-iyak ang anak ko nang dumada ito sa kanyang ina. Napakapit ang maliit na kamay ni Jala sa damit ng kanyang ina. Habang si Grace hindi magkamayaw sa kahaplos sa maliit na noo ng baby namin. Napaupo ko sa tabi niya. Pinanood ko lamang habang nagpapadede si Grace sa aming anak. Hindi ko na malayang napapangiti na pala ako. Napakasaya ko dahil sa wakas ay nahawakan at nakita ko ng anak ko. She is so beautiful. Nakuha niyang kulay ng mata ni Sir Nico. Hinaplos-aplos ko ang kanyang ulo. Nakatulog na ito matapos dumede sa dibdib ko. Buti may gatas pa ang dibdib ko. Akala ko ngay wala na. Dahan-dahan kong inilapag sa crib ang anak ko. Nagpa siya akong lumabas ng silid. Nasalubong ko ang nani nito. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Nico. Nasa silid niya po siya. Sabi ng nani ng anak ko. Sige po, salamat.
Pinuntahan ko na ang tinuro niyang silid. Bakit kaya niya akong kakausapin? Kala ko uuwi na ako pagkatapos kong padadehin ng anak ko. Kumatok ako ng 3 beses sa pinto. Kahit wala pa siyang sinasabi, inopen ko na ito. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Sabi ko. Napalingon ito habang nakatayo paharap sa may bintana. May hawak itong goblet. I want you. Sabi nito sa mababang boses. Napalunok ako sa sinabi niya. Naligas ako sa pagkakatayo ko nang lumapit ito. Nagpunta siya sa may bandang likuran ko. Nagtaasan ang buhok ko sa batok nang hawiin ito ang buhok ko. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa leeg ko. Marin ako napakagat nang halikan niya ang balat ko. Nagpaubaya ako sa lahat ng kagustuhan niya. Wala naman akong magagawa. Kailangan kong bayaran pa ang natitirang pagkakautang ko sa kanya. Kaya wala akong karapatang magreklamo kung ano man ang naisin niyang gawin sa aking katawan. Lihim akong napaluha pagkatapos niya akong gamitin. Parang baliwala lang sa kanya kung nasaktan ako. Nagkapasa ako sa braso ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. He also bite my lips, kaya nagkaroon ng sugat. Pwede ka nang umalis. Lock the door when you leave. Malamig na sabi nito. Tumayo na ito at pumasok sa bathroom. Hindi niya alintana kung nakahubad sa harapan ko. Habang nagbibihis ay napapangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Wala nang masasakit pa sa pisikal na nararamdaman ng puso ko. Parang pinagpira-piraso. I've been broken into pieces. Isa lang akong maruming babae sa paningin niya. Napatukod ako ng 2 kong kamay sa countertop ng sink. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko dapat nararamdaman ng guilt dahil nasasaktan ko si Grace. Bayarang babae siya. Kaya kahit saktan ko siya o kahit anong gusto kong gawin sa kanya, bayad lahat ng iyon. Tinapos ko na ang paglilinis ng katawan ko. Pinuntahan ko ang anak ko na natutulog na sa crib. Napangiti ako nang makita ko siya. Kamukhang kamukha ko ang anak ko. She got the color of my eyes. Hinaplos ko ang maliit nitong pisngi. Hinagkan ko ang kanyang noo. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin si Grace. Napapikit ako nang maalala ko kung paano ito nasaktan sa ginawa ko. Napabangon ako, bigla. Bakit ko ba iniisip ko nasasaktan ng babaeng iyon? Napahagod ako sa mukha ko. Nagulat ako nang mabungaran ko ang ex-girlfriend ko na nasa loob ng opisina ko. Napatayo ito nang makita niya akong pumasok. What are you doing here, bitch? Galit na sabi ko. Ang kapal na mukha niya na magpakita pa sa akin. I'm here para makapag-ayos. I know malaki ang kasalanan ko sa'yo. Please, ayusin natin ang lahat. Pakiusap nito. Napatawa ko ng nakakaloko. Hindi ka ba nakakaintindi sa sinabi ko noon na nakipaghiwalay ka sa akin? Oras na umalis ka sa buhay ko, wag na wag ka nang babalik. Halos lumabas ang ugat ko sa leeg. Sobrang pagkasok lamang nararamdaman ko para sa kanya. To the point na ayaw ko na siyang makita. Ikaw ang mahal ko. Nagkamali ako sa desisyon ko. Sa pinili ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hinawakan niyang braso ko. Iwinaksi ko iyon. Nandidiri ako sa kanya. Bakit ko nga ba minahal ang babaeng ito? Bakit? Wala ka nang makuhang pera sa matandang napili mo? Wala ka nang mahihita sa akin. Kahit lumuhod ka pa dyan sa harapan ko o lumuha ka pa ng dugo, hindi na kita tatanggapin. And for your information, I'm actually in a relationship right now. And I am so much happier. Get out! I don't wanna see your face. Galit na ani ko dito. Wala na itong nagawa kung hindi lumabas ng opisina ko. Grace! Sigaw ko sa secretary ko. Sir, bakit po? Napatingin ako sa labi nitong may sugat. Napabaling sa iba ang tingin ko. Susunod na pumunta ang babae yun dito. Don't let her in. Tinaasan ko ito ng kilay nang hindi pa ito umaalis. Ano pang ginagawa mo dito? Lumabas ka na! Singal ko sa kanya. Natataranta itong lumabas na opisina ko. Pinapainit nila ang ulo ko.
Nakita ko ang phone ko na umiilaw. Napangiti ako nang makita kong tumatawag ang girlfriend ko. Hey sweetie. Yes, I thought you after work. Okay, I love you too. Pagka-end call ko'y napasulyap ako sa may pinto. Nakita ko nakatayo si Grace. Anong kailangan mo? Tanong ko habang kunot na kunot ang noo ko. Ibibigay ko lang po itong pipirmahan niyo. Inilapag niya sa table ang folder. Sumenyas akong lumabas na siya. Sinundo ko ang girlfriend kong si Colleen sa flower shop nito. Nagkakilala kami nang bumili ako ng bulaklak sa shop nito para sa ex-girlfriend ko noon. Naging magkaibigan kaming dalawa at kalaunan nagkapalagayan ng loob. Nagustuhan ko sa kanya ang pagiging sweet nito. Nang nag-break kami ng ex ko, nagpa siya akong ligawan siya. Hindi naman nagtagal, sinagot naman niya ako. Halos 1 year na pala kami ngayon. Balak ko na din mag-propose sa kanya para magkaroon na ng ina ang anak ko. Nakapasok na kami sa restaurant. Napatingin ako sa paligid. Medyo madami ang mga kumakain ngayon. Friday kasi kaya madaming tao. Butit nakapagpa-reserve ako kanina ng maaga. Sinamahan kami ng staff ng restaurant sa table na pinareserve ko. How was your day, sweetie? Nakangiting tanong ko. Medyo busy. Madaming orders ng flowers ngayon. Madami yata ang may birthday at nagsaselebrate ng anniversary ngayon. Natatawang sabi nito. Nawala ang ngiti nito nang may nakatayong lalaki sa may harapan namin. Nakatitig ito kay Colleen. Nagsalubong ang kilay ko na makita kong may kasama itong babae. Walang iba kung hindi si Grace. Biglang kumulo ang dugo ko nang mapansin kong nakahawak sa kamay ni Grace si Ethan. Oh, what a small world. Dito din pala kayo kumakain? Sabi ni Ethan. Napatingin ito kay Colleen na hindi makatingin sa lalaking kinabubusitan ko. Hi Colleen, long time no see. Magkakilala pala silang dalawa. Hi, tipid na sabi nito. Oh, baka nakakastorbo na kami sa date niyo. Well, paalis na din naman na kami. Ni Grace, enjoy your date. Tinignan ako ni Ethan na parang may tanong ko kay Colleen nang nakaalis na ang dalawa. Parang nagulat pa ito sa tanong ko. Yes. Sagot nito. Magkaibigan ba kayo? I mean, do you know him personally? Curious kong tanong. Sa lahat-lahat ng tao, yung gago pa ang kakilala niya? Not really. Kain na tayo? Nagugutom na ako. Sabi nito. Hindi ako naniniwalang they don't know each other. Hindi ko na lang siya tinanong ulit about kay Ethan. Naiirita akong siya ang topic ng usapan. Bakit kasama ni Grace ang lalaking iyon? Magkahawak pa talaga ng kamay? Bakit sila na ba? Bakit ko ba pinagkakaabalahang isipin pa kung sila na? Wala naman akong pakialam. Sa buong durasyon ng date namin ni Colleen, hindi maalis sa isipan ko kung anong ginagawa ni Grace at ng gagong si Ethan. Shit, malaman ko lang talaga makakatikim ng isang sapakang lalaking iyon. Nang maihatid ko na si Colleen ay nakauwi naman ako ng bahay ng maayos. Hindi naman ako na traffic. Nagpa siya ako maligo muna bago ko puntahan ng baby ko. Hello baby, nandito na si daddy. Nagmulat ito ng mata. Namunot ang noon ito at napalabi. Tuluyan nang umiyak si baby. I think I need to call Grace again. Binuhat ko ang anak ko para ihele. Kinuha ko ang natimplang gatas pero ayaw niyang dedehin. Why anak? You want mommy? Okay baby, don't cry. I'm going to call her. Napatigil ito sa pag-iyak. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Grace. Kailangan siguro na dito ko na siya patirahin. Para in case umiyak ang anak ko, madali na lang siyang tawagin. Hindi ko na kailangan tawagan para pumunta dito. Madali na lang din sa akin kapag ginusto ko siyang galawin. Come here to my house. My daughter is crying. Sabi ko sa kabilang linya. Hindi ko na inintay na sumagot pa ito. In-end call ko na. I think dito ko na lang siya patutulugin ngayong gabi. I want to get laid tonight. Napangisi ako. Bumangon ako para makauwi na. Napangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Napatingin ako sa katabi ko. Payapang natutulog si Sir Nico. Nakayakap ang braso nito sa bewang ko. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya.
Nagtagumpay naman ako maalis ang braso ni Sir Nico. Inayos ko muna ang kumot nito. Pinulot ko isa-isa mga damit ko nagkalat sa sahig. Nagpunta ako ng bathroom para magbihis. Nagpa siya akong silipin muna ang anak ko bago umuwi. Pagkabukas ng pinto'y nagdiretso ako sa crib. Payapa nang natutulog ang anak ko. Napadada ko na kasi kanina. Hinaplos kong ulo nito. Sana palagi ko nakikita ang anak ko. Kinintalan ko ng halik ang noo niya. I love you, anak. Kahit hindi man tayo magkita kapag malaki ka na, nandito ka palagi sa puso ko. Hindi ka mawawala. Sana'y mapatawad mo si mama, anak. Hindi kasi kita makakasama sa paglaki mo. Kung magkaroon ka man ng bagong mama, sana mahalin ka niya kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Nasasaktan ako dahil mawawalay ako sa kanya. Ilang buwan mula ngayon, kaya susulitin ko ang mga buwan na kasama ko ang anak ko. Kahit anong gawin ni Sir sa katawan ko'y tatanggapin ko. Kahit babuyin niya ako. Kahit babuyin niya ang katawan ko. Ang kapalit na may makita at mayakap ang anak ko. Pinahid ko ang mga luha kong namalisbis sa pisngi ko. Nakauwi ako ng bahay na hindi na namamalayan ng mga kapatid ko. Halos madaling araw na kasi. Nahiga na ako sa maliit na katre ko. Napangiwi ako ng masagi ko ang pasako sa may bandang balikat ko. Nabugbog ako sa pagsalya ni Sir sa akin sa banyo. Wala itong pakialam ko na sasaktan ako. Gustuin ko mang pigilan siya'y wala akong magawa. Niyakap ko ang katawan ko. Basta para sa anak ko'y gagawin ko lahat. Kahit masaktan pa ako. Pinikit ko na lamang ang mata ko. Sa sobrang pagod, ay nakatulog ako. Nalimpungatan ako nang may tumatawag sa phone ko. Tiningnan ko ang oras. 4:00 pa lang ng madaling araw. Halos 3 oras lang ang tulog ko. Nakita ko ang pangalan ni Sir Nico. Nag-aalangan ako sagutin ang tawag. Bahala na. Hello, sir? Paghinga lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Biglang nawala sa linya si Sir Nico. Napakunot ako ng noo. Ano nangyari doon? Binaba ko na lamang ang phone ko at bumalik na lamang ako sa pagtulog. Napabaling ako sa katabi ko. Akmang yayakapin ko na sana pero wala akong makapa. Napadilat ako ng mata. Wala na si Grace sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon. Tumayo ako upang pumunta sa bathroom. Baka nandoon siya pero walang tao doon. Napasuklay ako ng buhok ko. Napabalik ako sa higaan ko. Tinawagan ko si Grace. Sinagot niya ang tawag ko pero walang salita ang namutawi sa bibig ko kaya ibinaba ko na lamang. Napayakap ako sa una na ginamit na Grace. I smell her scent on the pillow. Nagiinit ang katawan ko. Nabubuhay na naman ang kasalanan ko. I can't resist of her and I want her more every day. Nakatulugan ko ang pagnanasa kong nararamdaman kay Grace. Nakita ko sa Grace na nag-aayos ng table ko. Nakatalikod ito mula sa pinto kaya hindi niya ako napansin na dumating. Nilak ko ang pinto at niluwagan ko ang necktie ko. Nilapitan ko siya. Iniyakap ko ang braso ko sa maliit nitong bewang. Napasingap ito nang maramdaman nito ang yakap ko. I put kisses on her neck. I really like her scent. Nakakabuhay ng pagnanasa ako. Napangisi ako. Nangalisin ko na ang sinturon ko ay may biglang kumatok sa pinto. Nagtagis ang bagang ko. Shit! I cursed. Get dressed! I commanded her. Nagmadaling nagbihis si Grace. Buti hindi ko pa nahubad ang skirt nito. Nang makita ko nakabihis na ito, ako na nagbukas ng pinto. Sumalubong ang kilay ko nang bumungad sa harap ko ang dalawang asshole. Oops! Mukha yatang nastorbo ka namin. Di ka the asshole? Natatawa ang biro ni Jerome. Anong kailangan nyo? Naiirit ang tanong ko. Pumasok na ang dalawa na hindi pa sinasagot ang tanong ko. Nakita ko sa Grace na inaayos pa din ang ibabaw ng table ko. Good morning, beautiful lady. Bate ni Jerome. Lalapitan sana ito ni Jerome upang halikan ng pisngi nito nang pumagit na ako. Don't you dare kiss her. Galit na sabi ko. Natatawang napalayo si Jerome sa kanya.
Paglabas ko ng pinto, hindi magkamayaw sa pagtibok ang puso ko. Buti na ilak ni Sir ang pinto. Siguradong nakita kami na may ginagawa sa loob kung nagkataon. Umupo na lamang ako sa upuan ko at ginawa ang mga naiwan kong trabaho kagabi. Biglang namula ang mukha ko nang maalala ko ang ginawa namin ni Sir kanina. Nadala ko kanina. Kung bakit kasi umagang-umaga gusto ni Sir makipag-anuhan. Hindi ba siya makapaghintay hanggang mamaya? Napahawak ako sa mukha ko. Ano ba, Grace? Bakit mo pa iniisip iyon? Tumayo ako upang pumunta sa CR. I need to change my undies. Habang naghihilamos ako, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Halos mapatalon ako sa gulat. Nalaki ang mata ko na makita ko si Sir na pumasok. Nilak nito ang pinto. Sir, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ko. I'm here to continue what we're doing. He grabs me and pinned me on the wall. Pagkatapos ng nangyari sa amin, iniwan na lang niya ako mag-isa sa loob ng CR. Napatulala pa ako ng ilang saglit bago ako pumasok sa loob ng cubicle. Doon, impit ako napaiyak. Nasasaktan na naman ako dahil ang tingin niya sa akin ay isang parausan at isang bayaran. Bakit kasi isa akong mahina at hindi marunong lumaban? Dapat tumanggi ako pero hindi ko magawang umangal. Pinahid ko mga luha ko nang makarinig ako ng tao na pumasok sa loob ng CR. Inayos ko muna ang sarili ko bago bumalik sa table ko. Habang palapit sa table ko, nakita ko lumabas sa opisina nito si Sir Nico at ang nobya niya. Magkahawak kamay at nakangiti sa isa't isa. Nandito na naman ang sakit sa puso ko. Dumaan sila sa table ko. Nginitaan ako ng girlfriend niya. Ganon din ang ginawa ko. Ngunit si Sir Nico ay hindi man lang sumulyap sa akin. Ano pa nga bang aasahan ko? Napatigil si Sir Nico sa paglalakad. Nilapitan niya ako. Ayusin mong office ko, magulo, and go to my house tonight. Seryosong sabi nito. Yes sir, sabi ko. Napayuko ako. Tinawagan ko ang kapatid kong si Greta na hindi ako makakauwi ngayon. Sinabi kong sa bahay ni Sir Nico ako matutulog dahil aalagaan ko ang anak ko. Hindi ko na lamang binanggit ang panggagamit sa akin ng boss ko. Ayoko pang mag-alala sila sa akin. Tsaka hindi na dapat nila malaman iyon. Inayos ko na ang gamit ko para umuwi na. Nakarating ako sa bahay ng boss ko na hindi na traffic. Pagkapasok ng bahay, naririnig ko na ang iyak ng anak ko. Nakita kong pinapatahan siya ng nani nito. Ate, ako na. Napatingin siya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang anak ko. Hindi ko pa pala alam ang pangalan ng anak ko. Tumigil ito sa pag-iyak. 3 buwan na ito. Kailan lang nasa tiyan ko siya. Ang bilis ng panahon. Naku, tumahimik si Jella. Napatingin ako sa nani ng anak ko. Jella pala ang name niya. Bagay na bagay sa kanyang pangalan. Iakyat ko na po. Magpahinga ka na. Ako na bahala sa kanya. Sabi ko. Buti hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano. Jella, anak si mami ito. Gusto mo bang dumede? Sabi ko. Napangiti sa akin ang anak ko. Para akong lumutang sa ulap dahil sa ngiti na ibinigay ni Jella. Umakyat na ako sa taas at pumasok sa silid ni Jella. Dito ko muna anak ha. Maglilinis lang ng body si mami bago ka dumede. Hinagkan ko ang noon nito. Pinatunog ko muna ang music nito na nasa kuna. Pinilisan ko lang ang maghapbat. Buti may dala akong damit. Bumalik ako sa kuna ng anak ko. Nakita kong hawak niya ang laruan na nandoon. Kumakawag-kawag ito habang nakatingin sa kung saan. Kinuha ko ang anak ko at umupo sa may kama. Nilabas ko ang dibdib ko upang padedehin ang anak ko. Hinaplos ko ang kanyang maliit na pisngi. Napakaganda talaga ni Jella. Namanan niya ang feature ni Sir Nico. Mestiza din paglaki itong anak ko. Napangiti ako ng hawakan ni Jella ang daliri ng kamay ko. Titig na titig siya sa akin. Napangiti ako. I love you anak. Tumulo ang mga luha ko. Iniisip ko pa lang na iiwan ko ang anak ko. Parang
Pinagpira-piraso na ang puso ko. Napakagat ako ng labi nang hindi ko na mapigilang umalpas sa bibig ko ang hikbi. Last month ko pa hindi nakikitang kasama ni Sir ang girlfriend nito. Hindi na din ito nagpupunta sa office, which is quite surprising. Baka naman busy sa flower shop nito. Ay, bakit pati iyon ay pinoproblema ko pa? Dapat ang iniisip ko ay ang anak ko, hindi ang boss kong wala namang pakialam sa akin. Huling araw ko dito sa trabaho at sa buhay ng anak ko. I decided not to work here anymore. Matatapos na ang contract na napag-usapan namin ng boss ko. Magpapakalayo-layo ako kasama ng mga kapatid ko. Tinanggap ko na din ang alok sa akin ni Sir Ethan bilang secretary niya. Hindi na ako nag-inarte pa. I need a job. Maaga kong pumasok upang ayusin ang opisina ni Sir Nico. Iti-train ko pa ang papalit sa akin. Nagtaka ko dahil hindi babae ang kinuha niya, kung hindi lalaki. Ay, heto na naman ako. Bakit ko ba iniisip yun? Baka mas prepare niya ang lalaki kaysa sa babae. Baka kasi manlalandi lang ang mga babae sa kanya. Naipilig ko ang ulo ko dahil sa naisip ko. Habang inaayos ang table ng boss ko, nahagip ko ang isang folder. I-open ko na sana iyon nang bumukas ang pinto. Iniluwan noon ng boss kong fresh na fresh ang itsura nito. Nabitawan ko ang folder na hawak ko. Good morning, sir. Bati ko pero hindi niya ako sinulyapan. Nagdiretso lang itong umupo sa swivel chair at inopen ang laptop nito. Ako naman ay nagpunta sa pantry upang timplahan siya ng kape. Pagkatapos ko magtimpla, bumalik ako sa table ni sir. Inilapag ang kape na tinitimpla ko. Akmang lalabas na ako ng opisina nito nang tawagin niya ang pangalan ko. Grace. Sumay niya siyang umupo ako. Nagtataka naman akong tiningnan siya. Inilapag niya ang folder na hawak ko kanina. Inopen niya ito. Pero nagtataka ako na tinakpan niya ang nasa taas ng papel. Ang nakikita ko lang ay ang pipirmahan ko. What's this, sir? Tanong ko. Tumitig ito sa akin. Hindi ako makatingin sa mata niyang kulay green. Nakakapanghina ang mga tingin niya sa akin. The purpose of this is for final signing for the last day of your contract. Sabi nito. Nag-alilangan akong pirmahan dahil hindi ko alam kung para saan pa ang final na sinasabi niya. Napirmahan ko naman na ang unang contract na pinagkasunduan namin. Bakit may ganoon pang pirmahan? Sa huli, pinirmahan ko na din. 2 pahina iyon. Napangiti si Sir Nico nang pinirmahan ko ang papel. Good, honey. You will never regret it. Napangisi ito. Para akong kinabahan sa ngisi niyang iyon. Sige po, sir. Nagpaalam na ako. Pagkasara ko ng pinto, halos ang tibok ng puso ko ay sobrang bilis. Halos sinahabol ko ang paghinga ko. Napaupo ako sa swivel chair ko. Bakit ganung makatingin si sir? Parang may something. Napaka-creepy. Napakunot-no ako na may dumating na order na pagkain at sa akin nakapangalan. Sure ka, kuya? Para sa akin ang order na ito? Wala naman ako natatandaan na umorder ako ng pagkain. Yes po, ma'am. Nakapangalan po sa inyo. Sabi ng delivery boy. Pinakita niya sa akin ang resibo. Pinirmahan ko na lamang ang receipt. Salamat. Sabi ko. Kinuha ko ng pagkain. Mukhang sa mamahalin na restaurant galing ang pagkain. Pinag-iisipan ko kung kakainin ko o iuwi ko na lamang sa kapatid ko. Madami naman ito. Konti lang ang ibabawas ko. Makakatipid pa ako at hindi na ako bibili sa baba ng pagkain. Sino kayong nagbigay nito? Habang kumakain, hindi ko napansin na may nanonood na pala sa akin. Napatingin ako sa taong nanonood sa akin. Muntik na akong mabulunan. Si Sir Nico ang nandoon. Sir Nico, kain po. Hindi ito nagsalita. Naupo lang sa tabi ko. Do you like the food? Tanong nito. Nagulat ako sa tanong niya. Tumango ako. Hindi kaya si Sir Nico nag-order nito? Sir, kayo po ba nag-order ng food? Nahiya akong tanong. Tumango lang ito.